Gabi 1. Nagising ka sa madilim na kagubatan na palilibutan ng mga puno at hamog na animoy anino sa paligid. Palubog na ang gabi at pakiramdam mo ay may kasama ka sa kagubatang ito. Di mo makita ang likod ng mga puno pero ramdam mong may mga matang gutom na nakatitig sa'yo. Paano ka napunta rito? Ano ang naghihintay sa kabila? Buti na lang, may workbench malapit dito na may nakasandal na palakol. Sobrang convenient. Dahil maraming puno sa paligid, makatuwiran lang magputol at mangolekta ng panggatong. Pagkatapos mong magputol ng puno at kumuha ng kahoy, magtatayo ka ng bonfire sa clearing. Biglang parang lumalawak ang mundo mo. Siguro hindi rin naman ganoon kasama. Doon mo maririnig ang mahihinang tinig mula sa kagubatan. Parang mga batang natataranta at nangangailangan ng tulong. Lumingalinga ka at napansin mo ang isang kahoy na notice board na balot ng sapot ng gagamba. Nakapaskil sa lumang bulok na kahoy ang mga poster ng 4 na nawawalang bata. Hindi pa naman tuluyang madilim, kaya nagpasya kang maging bayani at hanapin ang mga bata. Habang buhay kang mababagabag kung hindi mo gagawin. Lumayo ka sa liwanag ng kampo at napansin ang ibang dumaan sa gubat. Makikita mo ang mga pampublikong palikuran, abandonadong kampo, balon ng kahilingan at ibang gusali sa gitna ng hamog. Wala ka rito para mamasyal, kailangan mong hanapin ang mga bata. Bahagya kang humakbang at may narinig kang mahinaang ungol. Dahan-dahan kang lumingon, mabilis na papalapit sa iyo ang mabagsik na kulay abong lobo. Pinakamainam na talikuran at balikan ang ligtas mong base. Lalabas ka lang ulit pag handa ka na at may mas gamit, pero di mo alam na hindi lobo ang pinakamapanganib na nilalang doon. Gabi 2 hanggang 10. Sa mga darating na araw at gabi, dama mo ang gutom, takot at unti-unting sumasakal na pagkaligaw. Sa mga oras ng liwanag ng araw, pumupunta ka sa gubat para magputol ng kahoy, ginagamit ito pang upgrade ng workbench at paggawa ng simpleng kagamitan. Gumawa ka ng kompas para malaman mo ang lokasyon mo at orasan ng araw para hindi ka abutan ng gabi nang di mo namamalayan. Alam mo na may mga bagay na nagtatago sa dilim. Paminsan-minsan, mararamdaman mong nagugutom ka na, kaya nangangaso ka ng mga kuneho at niluluto mo ang kanilang karne sa campfire. Habang nag-iikot ka sa isang malapit na bahay puno, nakahanap ka rin ng mas magandang palakol para sa sarili mo. Maayos na ang lahat pero hindi pa rin natatagpuan ang mga nawawalang bata at wala pa ring paliwanag sa nangyayari sa sinumpang gubat. Sino ang gumawa nito at ano ang sinapit nila? Maswerte ka ring nakahanap ng lumang flashlight. Maaaring magamit mo ito kung sakaling maglakas loob kang mag-explore ulit sa gabi. Hindi basta-basta makakalapit ang mga lobo sa'yo nang hindi mo alam. May mga gabi na naririnig mo ang iyak ng mga bata na parang napakalapit, hawak-hawak ang flashlight mo. Nagpasya kang iwan ang init at kaligtasan ng iyong kampo at maglakas loob na magpatuloy sa paghahanap sa dilim. Matapos takasan ang ilang gutom na lobo, nakita mo ang isang malaking abandonadong bahay na tinamaan ng flashlight mo. Tinakpan ng tabla ang lahat ng bintana. Mukhang matagal nang walang nakatira at bigla mong napansin ang galaw sa paligid ng gusali. Hindi mga lobo, kundi mga tao. Iba pang mga natrap dito, katulad mo o iyon ang iniisip mo. May dumaan na palaso, 1 pulgada lang sa kaliwa ng mukha mo, muntik ka nang mapatay. Hindi inosenteng natrap ang mga ito. Nakabalabal at may mga maskarang mukhang bungo na may sungay ng usa. Para silang miyembro ng kulto. Hindi mo sila mapaliwanagan. Patuloy silang nagpapakawala ng palaso at hinahabol ka. Ang kaya mo lang gawin ay tumakbo pabalik sa kampo para sa kaligtasan at gumawa ng mga sulo at lightning rod. Ang paggawa ng komportabling higaan ay nagpapabilis ng araw, pero naiisip mo pa rin ang mga nakamaskarang kultista sa gubat. Mas delikado pala dito kaysa akala mo. Mga gabi mula 10 hanggang 30, hindi magtatagal at makakatagpo ka na ng totoong halimaw dito tuwing gabi. Kailangan mong patuloy na mag-ipon ng kahoy para sa apoy at mag-ipon ng pagkain para sa sarili mo. Hindi lang ikaw ang naghahanap ng pagkain dito. May naramdaman kang madilim na presensya. Lumingon ka at nakita ang malalaking, kumikislap na mga mata sa dilim, mga 10 talampakan taas mula sa lupa. Alam mong ito ang nilalang na palihim na sumusunod sa iyo. Ang halimaw na parang usa ay baluktot sa malataong anyo, may nakabukas na panga at tumutulong laway. Isa sa pinakamakapangyarihan at mapanganib na halimaw sa kagubatang ito. Sa takot, tumakbo ka pabalik sa kampo habang sinusundan ka ng halimaw na malapit lang sa likod mo. Lalapit ito hanggang maramdaman mo ang init ng hininga nito sa batok mo. Sa oras ng kawalan ng pag-asa, binalot ka ng liwanag mula sa siga ng kampo. Sumigaw ang usa at umatras sa dilim dahil nasasaktan ito ng liwanag. Magandang malaman ito. Gayunpaman, hindi lang ang usa ang kailangan mong alalahanin tuwing ilang araw. Ang mga kultista, yung mga siraulong nakamaskara na may mga sungay ng usa, ay umaatake sa kampo mo paminsan-minsan.
Ngayon, nakita mo na ang usa at alam mo na kung ano ang sinasamba nila. Dati ba, kagaya ka rin nila? Mga taong natrap dito, pinili ang madali at sinimulang sambahin ang halimaw na lumamon sa kanila, umaasang kaawaan sila. Delikado sila anuman ang dahilan. Halos di ka nakaligtas sa una nilang atake at natapos ang gabi sa pagtanggal ng palaso at paglalagay ng gamot sa sugat mo. Hindi pa darating ang mga usa, pero kahit saan ka abutin ng kultista, hindi ka basta mahuhuli. Pagkatapos mong makakuha ng mas maraming gamit mula sa gubat sa mga sumunod na araw, nagpasya kang panahon na para lumaban gamit ang iyong crafting bench. Maglagay ka ng sunod-sunod na mga bitag ng oso ng palihim sa paligid ng kampo. Oo, bihasa ka na sa palakol, pero habang nag-iikot ka sa mahamog na gubat, may nakita kang bagay na magpapadali ng buhay mo. May revolver kang may bala, di malalaman ng kultista kung sino ang bumaril. Sa susunod na salakay nila sa kampo mo, handa ka na. May narinig kang sigaw ng sakit mula sa isang nakamaskarang mamamana na nahulog sa patibong mong pang-uso. Bago sila makarik, tinutukan mo ng revolver at nagpaputok sa karamihan. Napatumba mo ang ilan bago magpanik ang natitira at nagsitakbuhan papalayo sa gabi, pero hindi mo sila basta-basta palalampasin. Hinabol mo sila, nagpapaputok kung may chance. Natigil lang dahil sa biglang sumugod na usa na kumikislap ang mga mata. Nataranta kang lumingon at pinaputukan mo ng bala ang usa. Tumalbog ang mga bala sa balat ng halimaw, di ito napigilan sa pagsugod. Kailangan mong tumakbo pabalik sa iyong kampo, palaging ilang talampakan lang ang layo mula sa gutom na halimaw na humahabol sa iyo. Doon mo lang mararanasan ang tunay na takot, pero titigil lang ito pagbalik mo sa liwanag ng kampo. Hindi mo kayang patayin ang nilalang na ito, pero kaya ka nitong patayin. Sa gabi ng ika-30 hanggang ika-60, alam mong di mo kayang patayin ang mga halimaw tulad ng usa, at di ka sigurado kung may iba pa, kaya nagpasya kang patibayin na lang ang base mo. Ito lang ang tanging paraan kung gusto mong mabuhay sa natitirang 99 na isinumpang gabi. Nagsisimula kang mangolekta ng mga punla mula sa paligid ng gubat, iniiwasan ang mga gutom na lobo at dinadala mo ang mga ito pabalik sa iyong base para itanim sa paligid ng bakod. Habang lumilipas ang mga araw, tumutubo ang mga punong ito, bumubuo ng pader sa paligid ng iyong base, paisa-isa. Dapat kahit paano mapigilan yan ang hukbo ng kultista na sumasalakay gabi-gabi. May hawak kang revolver habang nag-iikot ka, nangangaso ng mga lobo at kuneho para sa kanilang karne at balat. Bakit nga ba balat? Kasi tuwing ilang araw, dumadaan dito sa gubat ang nag-iisa mong kaalyado, isang traidor. Kapag binigay mo sa kanya ang mga balat na nakuha mo, bibigyan kanya ng pagkain, supply, at mas magagandang sandata. Komportable ka na dito, pero may bumabagabag pa rin sa'yo. Naririnig mo pa rin ang mga sigaw at iyak ng mga bata tuwing gabi? At alam mong hindi mo sila pwedeng pabayaan dito. Dahil sa mga halimaw at kultista, kailangan mong iligtas sila. Dahil kung hindi ikaw, walang gagawa nito. May dalang mga supply para mapigilan ang gutom mo. Lumabas ka para hanapin ang mga kuweba ng lobo sa paligid kung saan iniisip mong doon itinatago ang mga bata. Hindi lang lobo ang dapat mong alalahanin. Sa gulat at takot mo, nasalubong mo ang agresibong mga alien na may sandatang enerhiya at nakamamatay na laser espada. Tinututukan kanila, sinusubukang gawing biktima ka ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Umiiwas at umiilag ka sa kanilang mga nakamamatay na bala at nagawa mong gumanti gamit ang iyong revolver. Pinapabalik sila sa impyerno ng mga alien. Di nagtagal, nakakita ka ng kuweba at nilabanan ang bawat lobo sa loob. Pagkatapos mong barilin ang maraming lobo na may kumikislap na mata habang sugatan, nakita mo ang isang batang takot at nagtatago sa dilim. Sinabi mong sumama sila sa'yo, hindi na dapat matakot. May mga halimaw sa labas, pero kaya mo silang protektahan o sana nga ay kaya mo. Binalik mo ang bata sa kampo at gumawa ng dagdag na higaan para sa kanila. Mas mabilis ang paglipas ng oras kapag may kasama, pero hindi mo maiwasang maramdaman na dapat ay may ginagawa ka pang higit pa. Nagpaiwan ka sa kampo mo nung gabing yon para hintayin na lumipas ang mga nakakatakot na bagay. Pero sa pagkakataong ito, may nakita kang kakaiba sa dilim, lampas sa liwanag ng kampo mo. Akala mo usa lang iyon sa una, pero napagtanto mong iba pala ito. Napakalaki, parang halimaw na kuwago na may malalaking, makinang na mata tulad ng usang nakita mo noon. Kung nandyan ang nilalang na iyon sa gabi, mas lalo mo nang dapat iwasan na makasalubong ito mula gabi 60 hanggang 90. Mas malalakas at matatapang na ang mga halimaw. At marami pang gutom na lobo at mararahas na kultista sa kagubatan na naghahanap sa iyo. Hindi ka pwedeng manatili sa kampo, kailangan mo pang iligtas ang 3 bata bago umalis. Sa loob ng 30 araw, gumawa ka ng 2 misyon sa kuweba ng lobo para iligtas 2 bata. Matagumpay ang una mong misyon dahil sa pag-iingat mo at naihatid mo ang pangalawang bata sa kampo. Pero sa ikatlong pagsagip, nakasalubong ka ng isa pang nakakatakot na halimaw habang pauwi ka sa kampo. Dumilim na at may isa pang dambuhalang halimaw na parang tao ang lumitaw para habulin ka.
Ang ram, isang nilalang na parang kambing na may malalaking paikot na sungay, sumasalpok sa mga puno hanggang mabasag at maging tipak ng kahoy. Dahil sa tindi ng lakas nito habang papalapit sa iyo, inakala mong magiging mahina rin ito sa karaniwang mga sandata tulad ng usa. Kaya nataranta ka at tinutukan mo ng flashlight ang mukha nito. Umungal ang halimaw at umatras habang tumatakbo ka pabalik sa kampo. Hindi mo na ito kayang tiisin ng matagal pa, pero hindi pa tapos ang misyon mo. Gabi 70 hanggang 79. 9 na araw na lang bago ka umalis at tila lalong nagiging delikado ang lahat. Nailigtas mo na ang 3, pero ang ika-4 ay nasa labas pa. Alam mong pwede kang magtago ngayon at makatakas ng ligtas, pero kung iiwan mo ang batang iyon, alam mong hahabulin ka ng konsensya mo habang buhay. Sinilip mo ang message board na naghihintay ang huling nawawalang poster. Lumabas at hanapin ang kuweba ng bata para maibalik siya sa kampo at hintayin ang natitirang oras. Kinuha mo ang revolver at pumasok sa gubat, umaasang di mo na ito uulitin. Ngunit may nagmamasid sa iyo sa mga puno. Umasa kang magpapakita ka ng awa at magiging mahina kung abutan ka ng gabi sa labas at mahuli ka. Ang kailangan lang nitong gawin ay hintayin na mamatay ang apoy sa iyong kampo para lamunin ang 3 batang naiwan na walang proteksyon sa inyong kampo. Sa daan papuntang kuweba, inatake kayo ng maraming halimaw na kultista na handang lumapa sa inyo. Buti na lang, handa kayo at may mga armas. Nagawa ninyong labanan sila pero hindi ninyo namamalayan ang oras. Palapit na ng palapit ang gabi. Pagdating sa kuweba, nilabanan ninyo ang mga lobo at nailigtas ang bata. Nang lumingon kayo, may papalapit na usa. Parang may malamig na dumaloy sa ugat mo. Takot ka pero hindi pwede sumuko, nakaasa sa iyo ang mga bata. Pinipilit mong buuin ang lakas mo sa huling takbo, pabalik sa base habang umaatras ang usa mula sa liwanag. Pagbalik ng huling bata sa kampo, naramdaman mong bumilis ang oras. Naglalagay ka ng dagdag na kama, istruktura, at nagbabantay na may baril laban sa kultistang lalapit. Sa ika-79 na araw, biglang umatungal ng malakas sa langit ang usang matagal na kayong pinagmamasdan sa gubat. Tumakbo ito palayo sa dilim, kinakalmot ang daan papunta sa konkretong gusali at bumaba sa madilim na kailaliman. Gumapang ito sa sirang rehas ng tubo ng imburnal, umaatungal sa dilim. Malaya kang umalis kasama ang mga bata kung may tapang ka. Talaga bang makakaalis ka sa gubat kung makakatakbo ka lang mula rito? Palagi mong alam na nandoon lang ang usa at iba pa, nagmamasid at naghihintay. Panoorin mo ang unang beses na paglalaro ng Minecraft sa nakakatawang game challenge or i-click mo na lang ang video na ito